Breaking news mga kabayan. Sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, muling tumutok ang atensyon sa pamilya Diskaya. Curly at Sara Diskaya humarap upang sagutin ang mga tanong tungkol sa flood control anomaly. Pero imbes na matapos ang usapin, mas lalo itong lumawak dahil maghahain pa sila ng supplemental affidavit na naglalaman umano ng dagdag na pangalan. Pangalawa sa ating balita, kinumpirma mismo ni DOJ Secretary Boying Rimulya na nasa Spain si Zaldico marangya ang pamumuhay habang ang Pilipinas ay nagdurusa sa korupsyon. Tanong ngayon, simpleng bakasyon lang ba ito o bahagi ng mas malalim na plano ng mga nasa kapangyarihan? Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa pagsisimula ng pagdinig, ipinakilala ang legal counsel ng mag-asawang Diskaya, si Attorney Samaniego. Ayon sa kanya, hindi natatapos sa unang affidavit ang kanilang pagbubunyag. Dahil sa dami ng mga pangalan at detalye na lumalabas habang sinusuri ang mga ledger at vouchers na kanilang isinumite, kinakailangan daw ng karagdagang supplemental affidavit. Sa madaling salita, may bagong mga pangalan na muling madadawit at posibleng mas mataas pa ang posisyon ng ilan sa kanila. Kaya nga, ang malinaw na mensahe ng abogado, hindi pa tapos ang listahan. Hindi pa tapos ang pagbubunyag. Ngunit nang tanungin kung sino ang mga bagong pangalan, umiwas si Attorney Samaniego. Nasa affidavit na po iyon, sabi niya. At nang tanungin kung gaano kataas ang ranggo ng mga idinadawit, mas lalo pa niyang nilihis ang sagot. Ang ganitong tugon ay nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. Kasi talagang buo ang kanilang hangarin na ibunyag ang lahat, bakit tila nag-aatubili silang ilabas agad ang mga pangalan? Ito ba'y bahagi ng isang mas maingat na estratehiya? O may mga taong pinoprotektahan pa rin hanggang sa puntong ito? Ayon pa kay Attorney Samaniego, handa raw ang kanyang mga kliyente na magsalita saan man sila ipatawag, sa Senado, sa Kongreso, sa Department of Justice, o maging sa ICI mismo. Tell all daw ang kanilang paninindigan. Anya, wala silang itinatago at handa silang ilantad ang lahat ng kanilang nalalaman. Ngunit kasabay ng mga matitinding salitang ito, ipinakita rin nila ang ilang dokumento bilang patunay ng kanilang pagiging bukas at tapat. May mga ledger, may mga voucher, at may mga pangalan ng mga individual na umuugong sa kanilang mga papeles. Dalawa raw sa mga pangalan ang natukoy na, at ito'y idadagdag sa susunod na supplemental affidavit. Ngunit bago pa man magbunyi ang publiko sa pag-asang mas marami pang baho ang mabubunyag, mariin ding sinabi ni Attorney Samaniego na ang lahat ng kanilang testimonya ay kailangang mailagay sa tamang proseso. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta magbabanggit ng pangalan sa labas ng affidavit. Para sa ilan, ito'y anyo ng pagiging responsable at maingat. Pero para sa iba, tila ito'y isang taktika para kontrolin ang daloy ng impormasyon at upang magkaroon sila ng leverage sa mga susunod pang pagdinig. Samantala, sa panig ng ICI, nanindigan ang executive director nitong si Brian Keith Hosaka. Ayon sa kanya, hindi pa tapos ang testimonya ng mag-asawa. Kulang pa raw ang ilang detalye at marami pang kailangang beripikahin bago tuluyang maisara ang kabanata ng kanilang pagharap. Kaya nga't malinaw ang direktiba ng ICI. Babalik muli sina Curly at Sara sa susunod na linggo upang ipagpatuloy ang kanilang pagdinig. At habang hinihintay ng publiko ang pagbabalik na ito, mas lalong lumalakas ang bulungan at haka-haka sa kung ano ang mga susunod na ilalabas ng mag-asawa. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Lumabas din ang usapin tungkol sa kanilang mga bank accounts at ari-arian. Ayon sa kanilang kampo, wala raw silang maibabalik o maisasauli sa gobyerno sa ngayon dahil lahat ng kanilang account ay naka-freeze. Hindi lang iisa, kundi lahat. Pati ang mga real properties ay nadamay na rin. Kaya sa puntong ito, mariin nilang idiniin na wala silang maikikilos pagdating sa kanilang mga yaman. Dagdag pa ni Attorney Samaniego, hirap na hirap daw ang kanyang mga kliyente sa sitwasyong ito dahil sila mismo'y financially constrained na. Kung ganito nga ang kanilang kalagayan, tanong ng marami, paano sila makakagalaw para ipagtanggol ang kanilang sarili? At higit pa riyan, kung freeze na ang lahat, ano pa ang natitirang motibo para magsinungaling?
Ngunit hindi rin pinalampas ng media ang mas sensitibong issue. May mga nagsasabing may koneksyon ang mag-asawa kay dating kongresista Zaldico na kamakailan lamang ay nagbitiw. Ngunit mariing itinanggi ng kanilang kampo ang anumang ugnayan sa kanya. Anila, walang koneksyon, walang sabwatan at walang anumang kasunduan ang naganap. Ngunit gaya ng dati, mahirap paniwalaan ang mga denial kung wala ring kasamang ebidensya. At sa puntong ito, ang publiko na mismo ang humuhusga sa kanilang kredibilidad. Kasabay pa nito, isa pang bombang pahayag ang lumabas mula kay Attorney Cornelio, isa sa mga legal counsel ng mag-asawa. Ayon sa kanya, nagpapasalamat sina Curly at Sarah na naisailalim sila sa Witness Protection Program. Ang dahilan, nakakatanggap daw sila ng mga death threats. Isipin ninyo mga kababayan, habang naglalabas sila ng testimonya laban sa umano'y mga bigatin at makapangyarihang personalidad, may mga taong pilit silang pinatatahimik. Sino ang nasa likod ng mga banta? At bakit ganoon na lamang katindi ang takot ng mga taong natatamaan ng kanilang mga pagbubunyag? Maging ang ICI mismo ay nagpakita ng pag-iingat. Ayon kay Director Hosaka, kailangan pang i-review at suriin ang lahat ng testimonya bago ito tuluyang maipasa bilang opisyal na bahagi ng investigasyon. Hindi raw pwedeng basta tanggapin ang bawat salita, lalo na't malalaking pangalan ang nadadawit. Kaya't malinaw, hindi pa tapos ang laban at mas marami pang dapat abangan. Sa dulo ng pagdinig, nang tanungin ng media kung ang mga pangalan bang kanilang ilalabas ay puro kongresista lamang at walang senador, tumanggi muling sumagot ang kampo ng Diskaya. Nasa affidavit na po iyon. Patuloy nilang iginigiit, ngunit hindi maikakaila na mas lalo lamang nitong pinainit ang sitwasyon. Kasi kung walang senador na nadadamay, bakit hindi ito diretsyong sabihin? At kung mayroon naman, bakit tila pinoprotektahan pa ang kanilang pagkakakilanlan? Habang mas lumalalim ang testimonya ng mag-asawa, mas lumalaki ang panganib na kanilang kinakaharap. At habang lumalakas ang kanilang tinig, mas marami ring makapangyarihang personalidad ang nanginginig sa posibilidad na sila'y mabunyag. Isang bagay ang sigurado, hindi pa ito ang huling pagkakataon na maririnig natin ang pangalang Diskaya sa loob ng ICI. Sa susunod na linggo, mas mabibigat na tanong at mas malalalim na revelasyon ang inaasahang ilalabas. Habang ganito kagipit ang sitwasyon ng mag-asawang Diskaya, ibahin nyo kay Zaldico. Sa pinakabagong kontrobersya, lumabas ang kumpirmasyon mula mismo kay DOJ Secretary Boying Remulla. Ang tinaguriang Elizaldico o si Zaldi ay hindi na umano matatagpuan sa bansa. Ayon kay Remulla, nakatakas na ito papuntang Spain. Isipin ninyo, habang ang mga Pilipino ay nagdurusa sa baha, sa trapiko at sa kawalan ng maayos na flood control system, ang pangunahing personalidad na nasasangkot ay nagre-repaso ng paella at hamon sa Espanya. Ang tanong, paano siya nakalabas ng bansa kung ito'y isang high-profile person of interest? Hindi ba't malinaw na may mga kamay na nagtulak, nagtakip, at nagbukas ng pintuan para sa kanyang pagtakas? At dito, pumapasok ang mas malalim na usapan. Sinasabi mismo ni Secretary Remulla na hindi na raw dapat asahan ang pagbabalik ni Zaldi para magharap ng counter affidavit. Ang simple at diretso, magiging fugitive daw ito. Kung tutuusin, hindi na ito nakapagtataka. Ilang beses na nating nakita ang ganitong senaryo. Kapag may mabigat na kaso, biglang naglalaho ang personalidad at maya-maya'y may report na nasa abroad na, nakangiti, parang walang nangyari. Pero habang ang isa'y nakakalayo, naiwan ang mga Pilipino na patuloy nagbabayad ng buwis at nagdurusa sa mga proyektong palpak. Hindi lang ito simpleng kaso ng isang taong tumatakas sa hustisya. Ang nakikita natin ay isang pattern. Isang sistema kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay ginagamit ang lahat ng impluensya mula sa DOJ, NBI hanggang Ombudsman para manipulahin ang kalalabasan ng mga investigasyon. Tandaan ninyo, mismong mga insider ang nagsabi. Kontrolado raw nila ang House of Representatives at kapag dumating sa Senado, may leverage din sila. Ang mensahe sa mga senador ay malinaw. Umayos kayo o idadawit kayo sa flood control scam. Ito raw ang Plan B. Kung hindi umubra ang unang plano, may fallback sila. Isang impeachment maneuver. Ang sabi nila, okay, magpa-impeach tayo. Kontrolado naman natin ang House. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ang mga pangalan ng ilang kilalang kongresista at senador ay biglang lumulutang sa investigasyon. At mas malala pa,
Ayon sa mga whistleblower, ginagamit daw mismo ang flood control funds para pambayad sa mga pipirma at susuporta sa impeachment. Hindi ba't nakakagalit ito? Pondo ng bayan, pinaghirapang buwis ng mga Pilipino, gagamitin lang para sa mga political games? Dagdag pa dito, lumabas ang issue tungkol sa land bank. Ayon sa mga ulat, sa loob lamang ng 2 araw, may mahigit 457 million pesos na cash withdrawals mula sa account ng mga kontraktor na sangkot sa flood control projects. Ulitin ko, 457 million pesos cash na parang kinubra lang sa isang bangko. Ayon sa land bank, wala raw silang nilabag dahil sumunod sila sa lahat ng banking laws at regulations. Pero kung totoo ito, ibig sabihin ba ay pwedeng maulit ito anumang oras? Maaari bang bawiin muli ng kontraktor ang halos kalahating bilyong pisong cash nang walang pumipigil? Hindi ba't malinaw na may butas sa sistema? Kahit sabihin pang sumusunod sa batas ang bangko, ang tanong, sapat ba ang mga batas na ito para protektahan ang pera ng bayan? Hindi ba't tungkulin ng bangko na bantayan at i-report ang mga kahinahinalang transaksyon, lalo na kung ito'y galing mismo sa pondo ng gobyerno? Kung halos kalahating bilyon ang na-withdraw cash sa loob lamang ng 2 araw, hindi ba't dapat may red flag na agad ito? Kung ito'y naipasa bilang suspicious transaction report, bakit tila walang agarang aksyon mula sa AMLC o kahit sinong ahensya ng gobyerno? At dito pumapasok ang mga privilege speech at manifestation ng ilang senador. Una, si Senator Ping Lacson na halos araw-araw na lang nagiging mukha ng investigasyon. Napagod na raw siya kaya ipinaubaya ito sa iba. Kaya nitong mga nakaraang araw, si Senator Francis Kiko Pangilinan ang tumindig at diretsyong nagtanong, bakit ganito ang naging pahayag ng Land Bank? Kung talagang may malasakit sila sa taong bayan, hindi ba't dapat sinabi nila na hindi na ito mauulit, imbes na ipagyabang na sumunod lang sila sa batas? Dito makikita ang malaking disconnect. Habang nagagalit ang publiko, ang mismong bangko ng gobyerno ay tila mas abala sa pagdepensa ng sarili kaysa sa pagpapanatag ng sambayanan. Samantala, may isa pang masakit na katotohanan. Sa Blue Ribbon Committee hearings, halatang may bias kung sino ang tinatarget. Kapag congressman ang binabanggit na sangkot, tila walang masyadong kilos ang DOJ at AMLC. Pero kapag senador, mabilis ang freeze orders sa kanilang bank accounts. Isipin ninyo, nang mabanggit sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero, agad daw na freeze ang kanilang accounts. Pero nang congressman ang pinag-usapan, tila walang aksyon. Bakit may double standard? Sino ang pinoprotektahan? At sino ang gustong gipitin? Malinaw na ginagamit ang sistema ng hustisya bilang sandata pampulitika. Ginagamit ang DOJ, NBI, AMLC at maging ang ombudsman bilang mga piyesa sa isang mas malaking laro. Ang laro, impeachment. Ayon sa ilang observers, lahat ng ito'y paghahanda para sa posibleng impeachment move laban kay Vice President Sara Duterte sa 2026. Kaya ngayon pa lang, pinapakita na nila sa Senado ang kapangyarihan nila. Kung hindi kayo sasabay sa amin, may kaso kayo. Kung tatayo kayo laban sa impeachment, may freeze order or ethics complaint na naghihintay. Isipin ninyo kung gaano kalalim ang impluensya ng iilang tao. Sa bawat hakbang ng investigasyon, laging nandyan ang mga pangalan ni Martin Romualdez at mismong Malacanang. Dagdag pa, may nagiging consistent na pattern. Sa mga ocular inspection ng Blue Ribbon, laging present ang DOJ Secretary. Dapat bang nandyan siya kung independent body ang Senado? Hindi ba't ang mga miyembro ng gabinete ay alter egos ng Pangulo? Kung gayon, bakit laging nasa tabi ng Senado ang direktang kinatawan ng Presidente sa mga investigasyong dapat ay malaya at walang impluensya ng Malacanang? Ang simple lang, mga kababayan, hindi na independent ang investigasyon. At hindi natatapos dito. Lumabas pa na tila tinatakot ang mga senador gamit ang flood control scam. Kung hindi daw sila susunod, maaari silang madawit at makulong. Ang mensahe ay simple pero nakakatakot. Kahit senador ka, hindi ka ligtas. Kung gusto nilang mag-file ng impeachment, gagawin nila. At kung gusto nilang makulong ang sino mang senador na hindi sasabay, kaya nilang gawin. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating demokrasya? Kapag ang mismong mga institusyong dapat nagpoprotekta sa atin ay ginagamit laban sa atin, sino pa ang maaasahan? Kapag ang pera ng bayan ay ginagamit hindi para sa serbisyo, kundi para sa intriga, saan tayo dadalhin nito?
At heto pa, ang resignation ni Congressman Salceda na agad namang pinalitan ng second nominee ng kanilang party list. Ayon sa mga eksperto, wala raw tunay na epekto ito dahil automatic lang ang substitusyon. Pero malinaw, ito'y isang taktika para umiwas sa ethics complaint at sa mga investigasyon. Hindi ba't napakalinaw ang intensyon? Kaya sa huli, ano ang nakikita natin? Isang gobyernong naglalaro ng chess kung saan ang bawat galaw ay nakaplano ilang hakbang bago pa lumapit ang kalaban. At sino ang tinitingnan nilang kalaban? Hindi lang mga senador, hindi lang mga whistleblower, kundi tayong mismong sambayan ng Pilipino. Ginagamit ang pondo natin, ang tiwala natin, at maging ang batas para protektahan ang sarili nilang kapangyarihan. Hanggang kailan tayo manonood ng ganitong moro-moro? Hanggang kailan natin tatanggapin na ang pondo para sa flood control na dapat sana'y proteksyon laban sa kalamidad ay nauuwi sa bulsa ng iilan? Hanggang kailan natin titiisin na ang mga taong dapat naghahatid ng hustisya ay siya mismong nagtatakip ng katotohanan? Habang patuloy na lumalabas ang mga bagong ebidensya, mga bagong testimonya at mga bagong revelasyon, nananatili ang isang pangako, lalabas at lalabas din ang katotohanan. At kapag dumating ang araw na iyon, may mga pangalan at pamilya na hindi na makakapagtago sa anino ng kapangyarihan.